Nakita ko ang Panginoon. Ito ang mga salitang pinahayag ni Maria Magdalena. No? Sabi nga natin ang kanyang ni Jesus, sino ang hinahanap mo? No? Marami tayong hinahanap sa daigdig na ito. At nawa, katulad ni Maria Magdalena, ay mabanggit natin, nakita ko sa Jesus. Bago mag-misa, may isa Kristan na tanong sa akin, Padre, tayo ba ngayon magsasanti? Sabi ko, bakit tayo magsasanti? Piyesa ni Maria Magdalena. Sabi ko, si Maria Magdalena, hindi yung nanay ni Jesus. So, bahagi yun. So, isa sa mga babae kasama ni Jesus, kasama ng mga apostoles. Kaya nga ang tawag sa kanya ng simbahan ay apostolos. Apostle to the apostles. So, bahagi yun. Ibig sabihin, siya ay apostol sa mga apostoles. At makita natin ang pagkilos ng alin. Una, ang kapangyarihan ng pag-ibig na hindi sumusuko. Makapangyarihan yung pag-ibig. Pero yung pag-ibig na ito hindi sumusuko. Bakit? Nakita natin sa Ebanghelyo na ipinamanig sa atin ni San Juan. Na kung saan ay maaga pa, madilim-dilim pa, ay pumunta si Maria. Pero sa ibang version, may kasama siya na makita ko natin. At pumunta sa libingan. Bakit? Kasi lilinisin yung katawan ni Jesus. Kasi walang time na nalinis ito. Gawa na sa Jesus ay namatay ng Biyernes ng hapon. At para po sa mga Hudyo, kapag magdadakip na, kasi alas 10 namatay, may babaan ng krus, hindi nila siya doon sa libingan, will take time. Sigurado magdadakip magkagali na ay kapag palubog ng araw, simula na yung tinatawag natin araw ng pamamahinga. Kasi araw ng pamamahinga yung Sabado. So, paglubog ng araw, simula na ng araw ng pamamahinga. Kaya hindi nila nalinis ang katawan ni Jesus. Kaya sila pumunta ron para linisin. Ihanda para sa talagang paglilibig ni Jesus. So, kaya nagpunta si Maria Magdalena. Sa nabi mo, sa ibang version, sa ibang kasama. At nung nakita niya, wala na yung takip noong bibilang, siya ay nagsumbong sa mga alagad kay Pedro at sa tinatawag natin kay San Juan Evangelista. Ang tawag dito ay ang alagad na mahal ng Jesus. And then, bumalik siya doon sa libingan. Sabi nga natin, kasi yun yung pag-ibig, na sa kanyang kalungkutan ay nakita niya na kung saan ay hinahanap mo si Jesus. Kaya napakapangyarihan well, siguro dahil sa sabi na natin ay siya ay tinatawag. Ganun na lamang yung kanyang pagmamahal kay Jesus kasi naramdaman niya rin yung pagmamahal ng Diyos sa kanya. Pangalawa, yung turning point ng pagkakilala niya kay Jesus siya rin. Nakita natin na hinahanap niya sa Jesus. Tinanong niya doon sa dalawang anghel, nakita niya sa kanyang doon sa
kay Jesus, bagamat hindi yan nakilala, no? Baka yun ang kumuha ng bangkay ni Jesus. Hindi niya makilala si Jesus. Pagkakataon. Pero bakit niya nakilala si Jesus? Tinawag siya sa kanyang pangalan. So, yung pagtawag sa kanyang pangalan, anong naging sagot niya? Rabboni. Guro. Ay nakilala niya na yun ay si Jesus. Tayo tinatawag ng Diyos. Sa sarili natin pamamaraan, masabi natin tayo lang din ang makakaalam. Pero ang makita natin dito ay tinatawag na naririnig ba natin at na-acknowledge natin na ang tumatawag sa atin ay Panginoon. Baka tinatawag kayo ng Panginoon. Saan? Ay, depende mo sa inyong kalatayuan. Pangatlo, ay yung tinatawag mo nating apostle to the apostle. Bakit tinawag siyang apostle to the apostles? Kapag siya ang unang sinabihan, siya ang unang nakakita sa Panginoon. Sabi nga ako, ay yun ang kanyang tinahid. Nakita ko ang Panginoon. At hindi lamang yun. Sa inutusan. Sabi nga natin, ang ibig sabihin ng salitang apostol ay galing sa salitang Grego na the one who is being sent. Siya'y sinugo na Jesus. At anong sinugo sa kanya na Jesus? Sabihin mo sa kanila, ang bilin ko na ako ay muling nabuhay. Siya ang unang nakakita ng Kristong muling nabuhay. Bahagi yun. Ano ngayon ang hamon ay pinapapanay ko sa atin ngayon? Una, huwag tayong matakot sa dilim. Bahagi yun. Noong nakaraang linggo, pinaalala sa atin na may mga damo. May mga damo sa paligid natin. Magkakataon. At kung sutusin na ako, kuminsan, hindi natin namamalayan, tayo rin natin yung damo. Pero, yan yung realidad ng mundong ginagalawan natin. Pero nung sabi na, sana maramdaman din natin yung pag-ibig na naramdaman ni Santa Maria Magdalena. Kasi sa mga umiibig, masabi na natin, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, kung ating munang pagbasa mula din sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Pero dun sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, yung bahagi ng ating Ebanghelyo ngayon, yung pag-ibig, hindi natatakot. Bahagi mo yun. At kapag kami natatakot, nawawala o maagnas yung pag-ibig. Kaya dapat tayo, makita natin, palabuin natin yung ating pag-ibig sa Diyos. At makita natin na kinakailangan natin na maunawaan at maintindihan na kahit na sa gitna ng kadiliman o kahit na sa gitna ng mga damo, ay makita natin ang pagkilos ng Diyos. Pangalawa, patuloy tayong makinig, at patuloy natin pakinggan ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pastor na patuloy na nangangalaga sa atin, bahagi ko yun. Nasaan ang boses na Jesus? Naririnig ba natin? Binabago ba tayo? Tayo baga ay nakikita natin na tayo ay pinalalago ng boses na ito ng ating Panginoong Jesucristo. So, bahagi yun. Sana po, everyday, kayong lalo na kayong mga nagsisimba everyday.
when you go home, right after the Mass, itanong din natin sa ating sarili. No? Anong sinabi ng Panginoon? No? Maaaring bahagi yun ng unang pagbasa, Salmo Responsorio, no? Ikadawang pagbasa, o maaaring yung binanggit lang doon ng iyong katabi. No? Pero sana, maging aware tayo na yun ang sabi ng Panginoon. It is the Lord. No? At mayroong hamon na ibinibigay sa akin. Pangatlo, yung panyaya na tayo na natin maging apostol ng pag-asa. Ano? Apostol ng pag-asa. Siguro may tatanong natin, bakit sinabi ni Jesus na huwag mo akong hawakan? Pupunta na ako sa Ama. Ibig sabihin, ay do not deal on my physicality. No? Ang makita mo sa amin ni Ellen, ako'y muling nabuhay. No? Bahagi yun. Yun yung higit na kung saan yung makita ko natin. Maging ngayong panahon na ito, hinahanap ng alin. Mga tagapagdala ng pag-asa. No? Marami ngayon kasi nangyari din. Messenger of doom. No? Wala ka nang marinig kundi negative. No? Hindi kaya lahat ng masama. No? Kaya ayaw ng simbahan natin. We didn't be dismissed. Kasi bakit? It's not a messenger of hope. No? Abusan ako ang inyong binabalita yan. Pag-asa. Magandang balita. Pero kung yun na yan, being messenger of doom, hindi tayo maging katulad ni Santa Maria Magdalena. No? At ipahayag natin si Kristo yung muling nabuhay. No? Ipakita natin. At yun ang maging bahagi mo. The messenger of alin. Na si Kristo ay tunay na muling nabuhay. Paano tayo maging apostol ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Sana rin makita sa atin natin yung message of hope sa gitna ng katatayuan natin.